Hello guys! Happy Monday! Kamusta naman ang start ng week nyo? So far, ayan, walang kaayos-ayos. Ayan. So mag-react na ako agad dahil syempre kagabi nga guys, naganap na yung last nomination and eviction ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7, di ba? Yung Dream Team. At meron na nga tayong Big 7. So instead na Big 4 dahil panalunan nila yung challenges nila. So congratulations Dream Team! Ayan. Pero ito na nga, ang latest evictee natin ay si Elise. Diba guys? Yan, so, nakakalungkot din talaga kasi isa na lang talaga yung matatanggal. Tapos, doon ka na sobrang lapit mo na sa big night. Pero ganun talaga, 7 lang talaga yung pwede. Pero hindi talaga yan ang ire-react ko dahil sa pangyayaring yan kagabi, sobrang daming nag-react negatively. Ay nako talaga yung mga bashes, hindi na talaga tumitigil. At meron lang talaga silang specific na binabash na tao, tsaka hindi ko talaga kinakaya. Kaya ngayon lang guys, ngayon lang. Syempre lagi akong good vibes, diba? Pero ngayon, hindi ko talaga to pwedeng palampasin. First, dun daw sa naganap na hindi pala harapan, pero yung positive nomination. So, magbigay sila ng points, diba? 2 points lang sa housemates na feeling nila or tingin nila ay nakapagbigay ng sobrang laking contribution sa pagkapanalo nila ng mga Dream Team challenges nila. Unang-unang nabasa kong comment, sabi, naku, plotted daw to, tapos sinadya raw talaga ni Big Brother na ganito kasi para daw pasok si Maymay dahil nga sila ni Edward yung nakakuha ng lead roles ngayon din sa live drama nila. Yun, kaya daw ito yung ginawa nila na harapang nominasyon. Ang comment ko dyan, unang-una, sabi, hindi lang naman sa huling challenge, lahat ng mga Dream Team challenges kung sino yung malaking contribution. So, hindi lang yung huli. Bakit nasasabihin, sinadya nila to, di ba? Pangalawa, nilaglag daw ni Maymay si Kisses sa voting. Totoo ba? Ang hindi niya pag-vote kay Kisses ng 1 point, paglalaglag na daw sa kay Kisses. Paano nangyari yun guys? Unang-una, pinaka madaming contribution. Ang pinili ni Maymay si Tanner. Dahil kitang-kita nyo naman guys, agree naman kayo 'di ba sa lahat ng mga challenges, si Tanner nagbibigay ng mga ideas, tapos hindi siya sumusuko, talagang naging leader siya sa mga challenges, halos lahat. Second na pinili si Edward. Oh, valid naman yung reason niya, 'di ba? Every time na parang nagkakamali siya or nawawalan siya ng let's say tiwala sa sarili niya, si Edward yung nagbuboost ng confidence niya, tinuturuan siya, tinutulungan siya. Napaka-valid ng reason, guys. Kaya kung hindi man niya pinili si Kisses, abay wag kayong magtampo dyan kasi valid naman yung dahilan. Mas mag-ano kayo kung halata na pinili lang niya yung mga close niya, pero hindi eh. Napaka ano niya, yung pagpili niya talaga, maganda yung dahilan niya. Yun yung pangalawa. Third, sabi nila hindi man lang daw natuwa si Maymay na nakapasok si Kisses dahil daw pinaplastic na lang ni Maymay si Kisses dahil daw feeling niya yung biggest threat tsaka yung pinakamalakas sa voting for the big night si Kisses. Seryoso bang yan talaga yung kino-comment nyo guys? Anong basihan yan? Anong basihan? Yun ba yung dahil biglang dumaan yung camera tapos si Maymay hindi nakangiti nung in-announce na si Kisses yung pasok? Di ba kung babalikan niyo yung video, parang may sinesend niya siya or something. Hindi naman natin alam yung buong nangyari. Pero hindi tayo pwedeng magbase lang dun sa facial expression niya na yun, di ba? Tsaka imposibleng hindi siya matutuwa para kaya sa BFF niyang si Kisses. Sila yung magkakasama noon pa. At saka sa mga nakaraang araw, ganun pa rin naman sila ka-close. Kaya huwag gumagawa-gawa ng mga kwento yung mga nagko-comment dyan. Pang-apat, ano daw, nung ito naman, hindi naman kay Kisses pero kay Cora daw. Itong nakakainis daw to si Makoy tsaka si Maymay dahil daw kitang-kita na hindi nila gustong si Cora yung nakapasok. So, kita-kita naman guys, si Kisses close kay Cora, si Maymay close kay Elise. Hindi naman natin pwedeng kumbaga sabihin sa tao kung sino dapat nang i-close at kanino dapat siya mas ano ba yun, yung mas ma-feel na gusto niyang manatili or yung kung sino yung mas gusto niyang matanggal. Siyempre, kahit magkakasama yung mga yan, may mga level of ano sila, closeness sila, 'di ba? So, yung hindi si Elise yung lumabas sa confession room at nakita na nila
tumagilid si Maymay, tas umiyak siya. Kasi nakaklose niya si Elise. Kayo ba guys, kung may ganun nangyari sa inyo, uunahin nyo ba yung humalakhak at mag-congratulate kaysa syempre sa nararamdaman yun ng pagkalungkot? Initial reaction niya yun eh. Bakit yung sinasabing ayaw na makapasok? Hindi ibig sabihin na hindi siya nag-congratulate at hindi siya natuwa agad ay hindi na siya masaya for Cora. Naging ate-ate din naman nila si Cora din sa bahay at nakasama rin naman nila ng mas matagal din. Kaya hindi tayo pwedeng mag-jump into conclusions na hindi siya masaya for Cora. Initial reaction yun guys. For sure kung kayo nasa sitwasyon, mauuna nyo ba talaga yung saya kaysa yung nalungkot kayo na yung kaklose hindi nakapasok? Huwag nga kayong dyan, huwag nga yung plastic dyan huwag kayong mga impokrita dyan. Baka totoo kayo sa mga reaction nyo. Makapang bash lang talaga. At eto pa, pati si Yong hindi nyo na pinalampas ha. Si Yong talaga nananahimik na sinasabi nyong totoo daw ba na talagang naungusan niya sa voting si Kisses? Pati ba naman yun, pagdududahan nyo pa guys, 7 minutes lang yung time na binigay. Malay ba natin kung mas tutok yung mga fans ni Yong that time? At marami nagsabi na admin mismo ng Mayward ang talagang sumulong na talagang i-vote talaga si Yong, diba? Yung lakas ng pwersa ng Mayward eh. Tapos finote si Yong. O di syempre, marami talagang votes. Tapos sabihin nung may something na naganap na naman dun sa votes kasi lagi nasanay na kayo na si Kisses yung pinakamataas sa votes. Naku, tigilan nyo nga yan ha. Maganda yung ugali ni Kisses, maganda yung ugali ni Maymay, lahat sila sa loob. Pero yung mga nagpapapangit ng image talaga, kayo din ng mga supporters eh. Makapang-bash lang talaga, diba? Tigilan nyo nga yan. Diyos ko, i-vote nyo na lang yung talagang kung sinong niroroot nyo na manalo ng big winner. Huwag yung mang-bash pa kayo ng iba. Kung gusto nyo yung isang housemate, itodo nyo yung pag-vote. Huwag nyo nang siraan yung ibang housemates, diba? Kaya ako, guys, maapila ako sa inyo. Nako, para sa akin, si Maymay ang big winner ko. Ever since talaga nag-start yung PBB, lahat ng pinagdaanan niya, napaka-strong ng batang ito, talagang tinuloy niya kahit may nangyari dati sa Papa Joe niya, bumalik siya para ipagpatuloy para sa ibang mahal niya sa buhay, para sa pangarap niya. Nagpakatotoo siya guys, sumasabi niyong OA siya, overreacting sa mga pagiging fangirl niya. Naku, kahit sino din no, kahit ako din yun, makita ko yung mga iniidolo kong artista, 'di ba? Tapos hindi siya nagpakabog sa mga challenges, talagang lumaban siya. Hindi man siya nagpakita ng physical strength sa lahat-lahat at vocal sa mga ideas and all. Pero pag binibigay sa kanya yung mga challenges, ginagawa niya ng maayos. Tsaka napaka-talented ng batang to. Sobrang talagang aabangan natin siya. Pag nagpapatawa siya, napapasama ka din. Pag umiyak siya, lumuluha ka din. Talaga, I'm rooting for Maymay na maging big winner. Tsaka syempre guys, mga Mayward fans, alam nyo namang love team sila guys. Pero isa lang talaga maging big winner. So, kung gusto nyo silang supportan, pareho na ako, dalawa dapat yung SIM na gamitin nyo. Pero at the end of the day, kanino ba talaga kayo mas na-touch? Sino ba talaga yung inaabangan nyo? At nakarelate kayo sa experiences niya. At the end of the day, guys, isa lang yung mananalo. So talagang i-vote yung sino talaga yung naka-antig ng puso nyo, kanino kayo nakarelate. Kaya yan ha, tigilan ng pangbabash. Wala akong binabash sa mga ibang housemates. Ang binabash ko yung mga bashers din. Kaya tumigil na kayo dyan, positive vibes lang lagi. Sa mga comments nyo guys, mag-comment lang kayo dyan, at pa-like na rin at subscribe. Comment lang kayo, gusto ko rin maraman yung mga reaction nyo. Kung kayo may ba kayo sa ibang housemates, free lang kayo guys na i-comment yan. So, go. Sige, dito na muna.